Hey guys, eto na naman ako. May hatid na namang bagong recipe para sa inyo. Pwede itong kainin kahit anong oras. Pang-agahan, tanghalian, kahit hapunan o merienda. Ito ang Tinola Chicken Mami. Ito yung mga ingredients. Chicken breast ang gamit ko dito. Fresh na Mickey noodles. Malunggay leaves. Gagamit din tayo dito ng papaya. Ito yung unripe o yung green na papaya. Kailangan din natin ng boiled eggs o yung nilagang itlog. Ng luya, hiniwa lang natin into strips. Sibuyas, nag-chop lang tayo ng sibuyas na dilaw dito. At dinikdik na bawang. Siyempre, kailangan din natin dito ng Knorr chicken cube, ng tubig, ng ground black pepper, ng mantika at ng patis. Hindi ko naman inaasahan na maalala niyo lahat ng sinabi ko, kaya ito yung listahan ng mga ingredients na kakailanganin natin. Ito yung gamitin ninyong listahan kung mamimili kayo para makumpleto natin lahat ng ingredients para dito sa ating dish. At kapag kumpleto na, umpisa na natin. Maglalagay lang tayo ng tubig sa isang cooking pot at papakuluan lang natin ito. At kapag tuluyan ng kumulo yung tubig, nakagaya nito, yung tipong nanggagalit na, pwede na natin ilagay dito yung ating fresh na Mickey noodles. Kasi ang gagawin natin dito, lulutuin lang natin ng tuluyan itong ating Mickey noodles. Napakabilis lang nito, wala pang 1 minuto ang kailangan. So dahan-dahan lang natin ilalagay dito yung Mickey. At pagkatapos, ay didistribute lang natin ito dito sa tubig. Sisiguraduhin lang natin na nasubmerge natin yung Mickey sa tubig. Nasa ganun ay maluto ito kagad. At makaraan ng ilang segundo, tatanggalin na natin ito kagad dito o hahanguin na natin. So guys, hahanguin na natin itong noodles ngayon. O ibig sabihin nun, tatanggalin na natin yung noodles dito sa ating cooking pot na may tubig. At papatuluin lang natin yung extra na tubig. At habang ginagawa natin to, yung noodles, kailangan lang natin itong i-arrange sa individual na serving bowl. Yung tubig naman, pwede na natin itapon ito. Ngayon guys, mag-umpisa na tayong lutuin ang ating chicken tinola mami. Gamit ang isang malinis na cooking pot, maglalagay lang tayo dito ng mantika. At habang painit pa lang yung mantika, ilalagay natin kagad dito yung bawang. Ito yung bawang na dinikdik na natin kanina. Ang gagawin kasi natin, lulutuin natin itong bawang hanggang maging tostado ito o hanggang maging golden brown ang kulay nito. Guys, napaka-importante nito ha, para hindi kagad masunog yung bawang. Gaya ng sinabi ko kanina, ilalagay natin ito habang nag-uumpisa pa lang uminit yung mantika. Siguraduhin nyo din guys ha, na yung inyong lutuan, nakaset yung init between low to medium. Nang sa ganun, safe na safe tayo dito. Hindi kagad masusunog ito. At syempre, hahalu-haluin lang natin habang piniprito natin. Ginagawa natin yung paghalo nang sa ganun ay ma-distribute yung bawang, pati na rin yung init ng ating mantika. At ang mangyayari dito guys, no, kapag ginawa na nitong halo-halo-halo na to, nagiging equal o nagiging balance yung pagluto ng bawang. Ibig sabihin, sabay-sabay na maluluto ito. Isa pang magandang technique dito ay ang pag-tilt ng ating lutuan, kagaya ng ginagawa ko ngayon. Mapapansin niyo, pumupunta sa isang side yung ating langis o yung mantika. Parang nagdi-deep fry din tayo, di ba? Makaraan ng ilang minuto, ready na itong ating bawang. Kung mapapansin niyo yung kulay nito, tamang-tama lang. Ang gagawin natin ngayon, tatanggalin lang natin ito dito sa ating cooking pot. Iiwan natin yung mantika. Gagamitin pa natin ito mamaya. Yung bawang naman, gagawin natin, ilalagay lang natin sa isang bowl. Then maya-maya lang, kapag naluto na natin lahat, gagawin natin itong topping sa ating tinola chicken mami. Ngayon naman, ituloy na natin yung ating pagluluto. Meron na tayo ditong mantika na may lasang bawang na at may natirang bawang pa rin. Igigisa lang natin dito yung sibuyas. Hahaluin lang natin ito. At sa puntong ito, napakalakas pa ng lasa ng bawang dito kaya tamang-tama ito. Lulutuin lang natin ito ng ilang segundo. At maya-maya lang, ay ilalagay na natin dito yung ating luya. Yung luya hiniwa lang natin into strips. Maninipis lang na strips. At pagkatapos nito, itutuloy na natin yung pag-isa. Maglalagay lang tayo dito ng ground black pepper o yung dinikdik na paminta. Hahaluin lang natin ito. At pagkatapos,
dahan-dahan na natin ibubuhos dito yung tubig. So, kunin na natin yung ating tubig dito. At ilalagay ko lang dito sa ating cooking pot. At ito na yung ating tubig. Dahan-dahan lang. At tagdagan pa natin ng konti. Medyo kulang pa. Ayan. So guys, ang gagawin natin ngayon, papabayaan lang natin kumulo itong tubig. At kapag kumulo na yung tubig, pwede na natin ilagay iba pang mga ingredients. Sa puntong ito, kulong-kulo na talaga yung tubig. Ibig sabihin yan, ilagay na natin yung manok. Again guys ha, ang gamit ko ditong manok ay yung boneless na chicken breasts. Pero pwede kayong gumamit dito ng chicken breast na may buto. Walang problema dyan. Ang ginagawa lang kasi natin ngayon, pinapakuluan natin itong manok hanggang sa maluto ito. At kapag naluto na ng tuluyan yung manok, tatanggalin naman natin yung manok dito sa ating lutuan at papalamigin lang natin hanggang sa pwede na natin itong hawakan. Pagkatapos nun, isi-shred lang natin. Takpan muna natin itong ating lutuan at palumbutin na natin yung manok at lutuin. Makaraan ng ilang minuto ng pagpapakulo, handang-handa na itong manok. Pwede na natin kunin yung manok at ililipat lang natin ito sa plato ng malinis. At guys ha, tandaan ninyo, kailangan muna nating palamigin ito. Dahil isi-shred na natin ito o pipilasin natin yung laman ng manok gamit ang ating mga kamay at syempre ayaw nating mapasok. Ang kagandahan habang pinapakuluan natin yung manok dito, at naluluto ito, nagkakaroon din ng lasa ng manok itong ating tubig. Pero, para mas buong-buo yung lasa ng manok, maglalagay lang tayo dito ng chicken cube. Pagkatapos, hahaluin lang natin ito. At habang hinahalo, pwede na natin ilagay dito yung papaya na hiniwa natin. Haluin lang natin ulit. At ituloy lang natin yung pagluto hanggang sa lumambot na ng tuluyan itong papaya. Takpan lang muna natin itong ating lutuan habang niluluto natin yung papaya. Makaraan ng ilang minuto, pwede na natin ditong ilagay yung gulay. Ang tinutukoy ko yung malunggay. Meron tayo ditong fresh na malunggay na ilalagay lang natin kagad dito. Hahaluin lang natin at maglalagay din tayo dito ng ating seasoning. Siyempre, kapag tinolang niluluto natin, patis ang ginagamit ko. So, ilalagay ko lang yung patis dito. At pagdating sa seasoning, nasa sa inyo yan kung gaano karami ang gusto ninyong ilagay. So, eto na yung ating patis. Haluin lang natin ito at ituloy lang natin ang pagluto ng ilang minuto pa. Pagkatapos, ready na tayo para i-assemble yung ating tinola chicken mami. Sa puntong ito, dapat na ilagay na natin yung ating noodles dun sa individual na bowl. Dahil maya-maya lang, ilalagay na natin yung sabaw dito. So guys, ito na yung ating bowl na may noodle. Maglalagay lang tayo dito ng manok. Ito yung manok na na-shred na natin o napilas na natin. Ito yung napakuluan natin kanina. So bahala kayo kung paano paglagay. Basta ako maglalagay lang ako dito. Bahala na kung anong magiging itsura. Dahil sigurado naman ako na malasa ito at masarap. So okay na ako doon. Once na malagay na natin yung manok, syempre kung may manok may itlog. Ano nga ba talaga nauna? Yung itlog o yung manok? Dito sa ating ginagawa, nauna yung manok. Pagkatapos na mauna yung manok, ilalagay naman natin yung itlog. Ayan, hiniwa lang natin yung itlog. At sa puntong ito, pwede na natin ilagay o isandok dito yung sabaw. At habang ginagawa natin ito, mag-shoutout muna tayo. Kamusta? Hello dyan sa kaibigan natin na si Alvi Nava. Hello rin kay John Sherlink ng Belgium. Kay Christy Magno ng Qatar. Pati na rin kay Pamora Ganas ng Saudi Arabia. Guys, alam nyo ba? Napakalaki ng utang na loob ko at pasasalamat sa mga kababayan natin dyan sa Middle East kasi nag-uumpisa pa lang ako sa panlasang Pinoy.
Kayo yung una kong mga naging audience, kaya maraming salamat sa inyo. Ituloy pa natin kay Benjamin Falyar III, kamusta dyan? At kay Belen Brewer ng Germany. Siyempre, hindi natin makakalimutan ang ating kaibigan na si Otep Fish. Alright guys, next time naman yung ibang shoutouts ha. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo makakalimutan. Ngayon naman, parang kulang yung manok. Lagyan pa natin ng konti. Ayan. At syempre, hindi mawawala dito yung tostadong bawang. Kunin lang natin yung ating bawang. At eto na. Nilagay ko lang ito sa bowl kanina. Ibubudbud lang natin o ilalagay lang natin sa ibabaw nitong tinola chicken mami natin. Nang sa ganun, makumpleto na ito. Ang bango. Iba talaga ang bawang kapag hinalo natin dito sa ating mami. Mas sumasarap palalo ito. Guys, maraming salamat sa pag-nood nitong video. At sana, antabayanan nyo pa yung ibang mga videos na ipopost natin dito sa Panlasang Pinoy. Paano ba yan? Kainan time na. Ito na ang ating tinola chicken mami. Ang sarap nito. At may pahabol pa ako, guys. Iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Hanggang sa muli,